Nagkaalaman po mga kasangbahay, kumukulo na ang dugo mo, umiinit pang ulo mo dahil sa galit. Pero ano nga ba nangyayari sa ating katawan kapag nagagalit at bakit hindi dapat patagalin ang galit? May external at internal sources na sanhi ng galit. Ang external source ay ang mga pangyayari sa paligid na nakakagalit. Halimbawa po nito ay kapag may biglang nag-overtake na sasakyan habang ikaw ay nagmamaneho. Ang internal source naman ay kapag nakakaisip ka ng mga bagay na nakakagalit. Halimbawa nito ay kapag naalala mo na ikaw ay naloko at naiisip mo na baka ito ay maulit. Normal lang ang magalit dahil ito ang tugon natin kapag nabigo, naiirita at napapagod tayo. Kapag nagagalit, naglalabas tayo ng hormones o mga natural na chemical sa ating katawan. Ito ang dahilan kaya bumibilis ang tibok ng ating mga puso at tumataas din ang ating mga blood pressure. Naapektuhan din ng hormones ang ating mga utak para hindi makahatol ng tama at hindi makapag-isip ng tama. Kapag paulit-ulit o pinapatagal ang galit, ilan sa maaari nitong epekto ay ang madalas na pananakit ng ulo, insomnia, hindi balanse na immune system, panunuyo ng balat, pagbagal ng metabolism, at ang mataas na posibilidad ng stroke o heart attack. Ilan sa makatutulong para makontrol ang galit ay ang pansamantalang paghinto sa pagsasalita, paglayo mula sa kinagagalitan, paghinga ng malalim na mga ilang minuto, ang pakikinig sa music, at higit sa lahat, paggawa na may pag-ibig. Sana'y may natutunan kayo at lagi tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong na karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan.